Hello, magandang araw sa lahat ng mga kababayan ko. Lalo-lalo na sa mga pupunta dito sa Bahrain nung nagbabalak na mag-apply na or nag-apply na at nagtatanong kung magkano ang sahod ngayong 2026 dito sa Bahrain. Una, pag-usapan muna natin kung ano ang Bahrain. Ang Bahrain ay isang maliit lang na bansa. Parang isang city lang siya na pwede mo siyang maikot by car in one day. Maliit lang siya. Ang population niya is mga 1.7 million at saka medyo marami dito ang mga expat, like mga ibang lahi, mga 53% siguro. Tapos ang mga Bahraini is mga 47% lang siya. So marami dito mga expat. Kapag nagala-gala ka, mostly ang makikita mo doon, lalo na sa may, like, sinasabi nila na parang Divisoria, mga Muslim, mga ibang lahi. Okay. So ang Bahrain, maliit lang siya na bansa. Malapit kami sa Saudi, mga 1 hour drive lang siya mula dito punta ng Saudi. And then, ang Saudi naman, napakalaki siya. Pero itong Bahrain, napakaliit lang. So far, ang Bahrain is napaka-safe naman siya. Peaceful siya. Wala kang makikitang mga pulis sa daan na nag roaming around. Wala siya. At saka wala dito yung mga aksidente like hinold up ka, hinablot yung alahas mo, yung aakyatin ang bahay mo. Wala dito, safe dito. Ako naman, minsan nawala yung cellphone ko, nakalimutan ko sa isang CR sa isang mall. Mabuti kinikip siya ng tagalinis doon. At saka kahit mawala naman, maiwanan mo yung cellphone mo ba, hindi naman yan kukunin ng mga ibang tao dito, except lang kung talagang interesado ka talaga. Pero dito naman napaka-safe siya. Hindi siya katulad ng iba na naglalakad ka, bigla ka na lang hold upin. Dito wala yan. Kahit magdubli-dubli ka pa ng alahas mo, wala yan dito. Ngayon, pag-usapan naman natin kung magkano ang sahod dito. Okay, so may iba nagsabi na 50,000 na daw. So, hindi totoo yan. Scam yan. Huwag kayong maniwala sa mga agency nyo na 50,000. Ano yan? Europe na yan. So, nung nakaraan, na-approve na yung $500. That is more than 180 or 182 dinars. So, mga 28,000 na yan dyan sa Pilipinas. Yan ang pipirmahan mo sa agency sa Pilipinas. Pero, pagdating dito, hindi natin alam kung i-approve yan ng amo mo o hindi. Kasi baka pagdating dito sa may agency mo, iibahin naman ang pipirmahan natin. Kasi, usually ganun eh. Pagdating mo dito, may iba kang na pipirmahan. So, yung ibang amo naman, dahil wais sila, maglagay lang sila ng 150 dinar. So, yung 150 dinar, ewan ko kung ilang taon na yan. Siguro mga 5 years or 6 years na yan na minimum dito ng mga kasambahay. Pero kung galante naman yung amo mo at saka maganda ang trabaho niya, hindi siya kuripot, like example yung mga doktor or medyo mataas na mga ano dito sa Bahrain, susundin talaga nila yan na 180. Pero may iba dito na mga bagong dating lang na nakakausap ko, 150 pa rin. So dahil kung minsan wala kang magagawa, kahit magreklamo ka man sa embassy, ang sabi naman sa iyo ng embassy, as long na hindi kanila minamaltrato, itiisin mo na lang. Yun. So, ang pagkain naman, pagdating mo dito, bibigyan ka naman nila ng pagkain. Then, magsabi ka na gusto mo ng rice. So, may mga amo naman na nagpo-provide ng mga pagkain. May amo din na medyo kuripot, bibigyan ka lang ng noodles, itlog, ganun, or sardinas. About naman sa mga phone,
ano naman dito, okey naman sila, open naman kasi nire-require diyan ng labor na pagdating dito ng mga katulong ng mga OFW, bibigyan sila ng SIM card. Libre 'yan, tapos kailangan magdala talaga kayo ng cellphone at may mga amo din na minsan binibilhan yung mga katulong nila, pero much better talaga na magdala kayo ng inyong mga cellphone para at least pagdating ninyo dito, may communication kayo ng pamilya. Kasi mga amo naman magbibigay naman 'yan ng mga password, ng wifi nila sa bahay. So, ang cellphone lang at saka wifi, ang internet, diyan lang ang best friend natin dito, wala ng iba. So, para maka-connect kayo sa pamilya kailangan magdala kayo ng cellphone kahit kahit ano lang 'yan, mumurahin lang muna. Um, Kamusta naman yung mga employer dito? Yung kapag nasa local ka, well, hindi ako sigurado talaga na sila magbibigay ng day off every week. Kasi kahit may mga matagal na dito na mga Filipina, yung iba hindi pa rin nakaka-day off. Kumbaga once a month lang, gano'n siya. Pero dahil ako dito matagal na at saka ibang lahi yung amo ko, so, um, every week talaga meron. Pero kung minsan kapag kailangan nila ako, babalik babalik ako ng maaga. Like now, wala yung mga amo ko, ako lang mag-isa. So, kailangan talaga lagi ako dito sa bahay. Kahit hindi ako magde-day off as long na nandito lang ako sa bahay. Um, May mga amo naman na talagang sulit talaga, kailangan kapag nagtrabaho ka yung pasahod nila, ipasulit talaga nila yan sa'yo na sabihin, "Oh, sinasahuran kita, kailangan mong magtrabaho hangga't gusto ko pa, hangga't may iutos pa ako sa'yo, ano mo, susundin mo kasi pinapasahod kita." Gano'n. So, may iba dito na 1 o'clock, 2 o'clock na natutulog. May iba naman na maaga, 8:00 wala ng trabaho. So, depende 'yan sa magiging amo ninyo. Pero kung talagang Buenes ka, samahan niyo na rin ng dasal, makakatagpo naman kayo ng mga amo na mabait. Hindi naman sila dito mga barbaro ng ugali, hindi. 'Yun nga lang, kahit saan lang naman, pasuwertehan lang naman talaga sa amo. Kahit sa ibang bansa, pasuwertehan lang talaga. So, bago kayo umalis, magdasal kayo ng marami. Magdasal kayo ng marami na sana gabayan kayo sa pagpunta ninyo dito. Pagkatapos, gabayan rin yung pamilya ninyo. Ang ang ma-advice ko lang is kapag nandito na kayo, please mag-ipon kayo. Huwag ninyong saluin lahat ng problema nandiyan sa Pilipinas kasi hindi naman natin 'yan responsibilidad magtira rin para sa sarili. 'Yun lang, kung may mga tanong kayo about sa ibang mga bagay about dito sa Bahrain, puwede kayong mag-comment at saka sasagutin ko sa sunod na, video ko. Maraming salamat sa pagwa-watch. Until next time. Ingat!